Dako po muna tayo sa Palasyo ng Malacanang para po sa mga mahalagang balita mula roon. Nakatutok po mula sa Palasyo ang aming kasamang si Elena Luna. Elena, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Kirby. Nagbigay ng statement ang Palasyo hinggil sa pahayag ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Puno sa pagkakaroon ng People's Initiative. Ang statement ng Palasyo ay inilahad ni PCOO Secretary Herminio Coloma Jr. sa regular na press briefing dito sa Palasyo. We share common ground with advocates of reform towards greater transparency and accountability in the use of public funds. However, while we recognize that people's initiative is a valid exercise of citizens' democratic rights under the 1987 Constitution, we believe that it is not the only available option at this time, and all other options need to be considered thoroughly, as this will have far-reaching implications on our people. Ito ang naging tugon ng Palasyo sa muling paninindigan ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Puno na kailangan magkaroon ng People's Initiative para matanggal ang pork barrel sa Pilipinas. Ayon sa kalihim, may iba pang hakbang na maaaring gawin para sa reforma ng pork barrel. Pero kung titignan po natin yung transcript ng kanyang interview sa isang pahayagan, and I quote, "It is the last peaceful alternative for the people to take charge of their destiny. If it failed," yun po yung kanya. So sa tingin ko naman, it's still a conceptual declaration. He's simply saying it is the last alternative. Nililinaw lang po namin dito na sa aming palagay ay meron pa namang sapat na pagkakataon, meron pang existing avenues for reform, both in the legislative and executive branches of government. Pinagbatayan ng Palasyo ang nakaraang pork barrel survey ng Pulse Asia. According to the results of the Pulse Asia survey, 45% of our people believe in the total abolition of pork barrel. But 55% or a majority do not support it, meaning they do not support the total abolition. If we analyze further the ramifications of the 55% vote against the total abolition, there are different reasons. One group would say it is sufficient to adopt stricter control measures. Another group would say they should limit the amounts of that are being disbursed. And there is also a section that says they don't have any problem with the PDAF as it is. So I think we have to analyze the statement that there is general outrage against pork barrel and understand the nuances of public opinion regarding it. Ayon rin sa kalihim, kinikilala ng Palasyo ang dalawang sangay ng gobyerno, ang lehislatura at hudikatura na nagsusulong din ng reforma. The Supreme Court decision on pending issues provides an opportunity for bringing greater clarity on the separation of provision in the Constitution. Such clarity will strengthen the system of checks and balances and thus foster good governance. And on the second half of your question, I also stated the administration is supportive of legislative reforms and is prepared to adopt on its own appropriate measures that will safeguard the integrity of public funds. Sa briefing din kanina ay nagbigay ng update si Secretary Coloma hinggil sa matandang nakasabay ni Pangulong Aquino sa pagboto kahapon sa Tarlac City. Ito ay si Mang Domingo Simon, 78 years old. Ayon kay Mang Domingo, swerte ang araw niya kahapon. Si Ginoong Domingo Simon ay kasalukuyang nasa Tarlac Provincial Hospital kung saan siya binibigyan ng kaukulang atensyong medikal. Nakikipag-ugnayan din po ang Presidential Management Staff sa SSS upang alamin ang iba pang tulong na maaari pa niyang matanggap. Kung hindi pa sasapat ang tatanggaping tulong medikal ni Ginoong Simon, maaari po siyang ilipat sa alinmang pampublikong ospital sa Kamaynilaan. Yan po ang update hinggil kay Ginoong Simon na upang palad ng ating Pangulo sa kanyang pagboto sa Tarlac kahapon.
Sa schedule naman ni Pangulong Aquino ngayong araw, nagsimula ito kaninang alas 10 ng umaga sa meeting kasama ang Presidential Management Staff at si Cabinet Secretary Jose Rene Almendras. Kanina namang alas 11 ng umaga ay nagkaroon siya ng meeting sa CEO ng Telstra na si David Todi. Ang Telstra ay ang pinakamalaking telecommunications company ng Australia. Ngayon namang 1:30 ng hapon ay pupunta ng Pasay City si Pangulong Aquino para dumalo sa second National Technical Vocational Educational and Training Congress. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena Luna.